Makinig ng mabuti, ha? Malasakit sa kapwa ay ating gawin. Kabayanihan dapat din isipin. Malasakit sa kapwa, inspirasyon ang nagagawa. Malasakit sa kapwa, ating ipakita. So, unsa man itong ibig sabihin sa tula? Yes, Imari? Pagtabang sa kapwa-tao. Yes, ang pagtabang sa kapwa-tao. Magaling, Imari. Yes, Eman, ano ang ibig sabihin ng tula? Unsa man ito siya ba? Yes, according to Eman, helping to people or helping each other. Okay, magaling. Yes, Chase? Nag-help sila nag-ipo sa eskwelahan. Yes, nag-help sa eskwela. Okay, tama ang inyong mga sagot ngayon. Ibaba ang inyong kamay. Okay, susunod naman ay ating babasahin ang mga salita na nasa tula. Sige, tignan natin ang mga salita. Ang unang salita ay basahin. Malasakit. Magaling. Malasakit. Ang ikalawang salita ay Kabayanihan. magaling. Kabayanihan. Sunod. Gawin. Okay, yes. Gawin. Sunod naman. Kapwa. 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 Okay, sunod ay inspirasyon. 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 Ang ilang mga salita ang nandito sa harapan. Mayroong ilang salita? Five. 5. Magaling. Merong 5 o 5 mga salita. Ngayon ay intindihin natin kung ano-ano ang ibig sabihin ng 5 salita. So, mag-uumpisa tayo sa salitang malasakit. So, pag sinasabing malasakit, ito ay ang pag-alala sa kapakanan at ikabubuti ng isang tao. So, ang paggawa ng mabuti sa kapwa na walang hinihinging kapalit. So, maulo din siya ang kanang mga ginabuhat na to nga makapaayo or good sa mga laing tao nga wala tayo na-expect nga kapalit. Okay, next, kabayanihan. Excuse me. Pag sinasabing kabayanihan, ito ay kahanga-hanga o dakilang gawain ng isang tao para sa kanya kapwa. Okay, sunod ay gawin. Pag sinasabing gawin, dapat, gusto nang gawin? Dapat, say yes, Marie? Dapat gawin natin buti para sa tao. Yes, so dapat natin gawin or buhaton para sa ikabubuti sa isang tao. Sunod ay kapwa. Pag sinasabi, babang kami, pag sinasabing kapwa, kung sinang kapwa, teacher, ang ibig sabihin ng kapwa ay ito ay ibang tao. Kanang laing tao, kapwa-tao, laing tao na dapat na to respetuhon, ikala, at mahalin. Okay, ang panghuli ay inspirasyon, isang tao na nagpapasaya at nagtutulak sa ating gawin ang mabuti at magsikap. So, inspirasyon, mauna siya ang makita sa isang katao nga pag magbuhat siya og tama, murag mag-inspired ko ka ba nga, ay, buhaton po na ko to. Kay ginatabangan niya ang laing tao. So, buhaton po na ko siya. Mauna siya ang inspirasyon ka na tungod sa mga buhat nga ilang, tungod sa mga maayong buhat nga ilahang ginapakita, murag gusto po din yung sundo or buhaton ang ilahang ginabuhat. Okay? Next! Ngayon naman ay may kwento ako para sa inyo. Handa na ba kayong makinig? Okay, opo. Ang pamagat ng kwentong ito ay Batang Inspirasyon ng Lahat. Sabihin daw? Batang inspirasyon ng lahat. Okay, yes. So dapat, kung sa naging buhaton, pag mag-grade o
Hala na, play pa. Okay, makinig ng mabuti. Kaya ang pagkaat ay batang inspirasyon ng lahat. Si Jay daw ay isang batang mag-aaral na masipag at matulungin. Sino daw yung masipag at matulungin? Si Jay! Yes, si Jay. Palagi siyang masaya at handang tumulong sa kaibigan at kaklase. Sino daw yung handang tinutulungan niya? Kaibigan at mga at mga kaklase. Lalo na sa mga nangangailangan. Isang araw, habang nagsimula ang klase, napansin ni Jay si Marco, isang kaklase na nahihirapang magbasa. O kinsa na itong classmate niya na nahihirapang magbasa? Yes, si Marco. Naako ba may classmate na Marco ang pangalan? Naaba siya karon? Wala. Sige. Kaya story lang man ni siya, no? Okay, sine. Okay, dire. Hindi ito nakasunod sa aralin, kaya nagpasa si Jay na lapitan si Marco. Wala daw nakasunod si Marco sa aralin. Tutulungan kita. Wika ni Jay na may ngiti sa mukha. O saan itong ligo ni Jay ka, Marco? Very good. Tutulungan or kabangan daw ika. Inilabas ni Jay ang kanyang aklat at sabay nilang binasa ang mga salita. Sa kalaunan, unti-unti ay natutunan din ni Marco kung paano magbasa. Wow! Kung sabi ng gikabang ni Jay kay Marco, gikabangan ni Jay si Marco ama? Basa! Very good na basa. Isunod. Hindi lang si Marco ang tinulungan ni Jay. May mga araw din na may batang hindi makahanap ng gamit sa klase. Una, ano yung mga bata ang mga gamit? Dili dayon niya makita. Excuse me. Si Carla, halimbawa, ay walang lapis at pangkulay. Sino ang pangkulay? Yes, ano siya lapis o pangkolor. Kaya, nagbigay si Jay ng isa sa kanyang mga gamit. O sa itong gitabang ni Jay, kang Carla, yes, Chase? Yes. Lapis o color. Ano kita mo lang na ni JC Carla o lapis o color? Yes, kahit wala sila lapis o color. Magaling. Okay, sunod. Walang anuman, Carla, kaya kaya mo yan. Sabi ni Jay na may pagnanais na makatulong dahil sa kabutihang loob ni Jay. Nagkaroon ng inspirasyon ang iba pang mga bata na maging magalang at matulungin. Nga naman daw manay inspirasyon ang mga bata kay Jay. Kay nag-help daw si Marco. So, naging inspirasyon si Jay sa ibang bata dahil siya ay matulungin at magalang sa kanyang kaklase. Isunod, isang araw, habang naglalakad sa koridor, nadapa si Jomar. Isa ba nadapa? Jomar! Very good. Nadapa po si Jomar. Unya, tumakbo agad si Jay. Nidaman si Jay upang alalayan siya. Ayos lang yan, Jomar.
Sunod. Sa pamamagitan ng kanyang kabutihang loob, nakapagbigay si Jay ng inspirasyon sa lahat ng mga bata sa paaralan. Bakit nakapagbigay siya ng inspirasyon? Ano naman? Yes, Camille. Para sa Para kapala kanila sila magbasa o magsulat. magsulat. Yes, kanina, no? Yes. Okay, sunod. Ang mga kapagyarihang ito ni Jay, nagbigay ng inspirasyon hindi lang sa kanyang kaibigan, kundi pati na rin sa mga guro. Itinuturing siyang huwaran ng lahat ng mga bata sa paaralan. Alam ng lahat, excuse me ha, okay, ang lahat na kahit bata, kaya nilang maging bayani sa simpleng paraan ng pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa. Okay. Okay, Karol, naminaw ka tayo sa story? Okay, very good. Karol, naipangutan na si teacher. Okay, ay, sorry. Okay, Carly, ikaw na si teacher about sa story na nabasa. Number 1. Maminaw ha? Ano ang mga kabayanihang ginawa ni Jay sa kanyang klase? O sa mga kabayanihan? Ano yung mga kabayanihan ginawa ni Jay sa kanyang klase? Ibang kamay na naman. Okay, yes? Kantorni? Sa mga kabayanihan ginawa ni Jay? Kayo, kayo. Very good. Nagtabang pa siya kay Jomar na nagapa siya. Ano pa? Ano po yung mga kabayanihan ginawa ni Jay? Yes, Drake. Very good. He gave his people his things. So, di pahiramdam ni Jay ang iyahang. Gusto mo ito di pa kalam niya? Iyahang? Yes, ang iyang lapis, ang iyang color. Kay, isa lang ito? Hindi, isa niya di pa hulang ka? Diliway. Carla. Kay Carla. Okay, yes, aside kay Jomar, kay Carla, gusto mo ito yung ipangbuhat? Yes, si Marie. Yes, tama. Nagtabang siya kay Marco, ha? Tudbuan siya magbasa. Okay, magaling lahat na inyong mga sagot, ibabaka. Okay. Pangalawa, paano tinulungan ni Jay si Marco na nahihirapang mabasa? Yes, Canton? Ano ka? Yes, Myra? Ha? Paano tinulungan ni Jay si Marco na magbasa? Okay, itabangan niya magbasa. Paano man tinulungan ni Jay si Marco na magbasa, Shades? Para makabos siya magbasa. Yes, Eman? Ha? Paano niya tinulong? Yung sa niya pagtabang kami. Yes, itabangan niya basa para dahil siya o matunan. Okay, magaling na sagot. Okay, sunod number 3. Anong gamit ang ibinigay ni Jay kay Carlo at bakit? Yes, Zion. Ano yung ibinigay niya? Hands up sa ikaw, Jude. Ano yun? Bentuso. Kay Carla. Ako sa hindi pa halat ng Carla.
Very good. Lapis o pangkulay or color. Okay, next, number 4. Ano ang ginawa ni Jay nang nadapa si Jomar? Okay, yes, Sean? Very good. Iyahang kitabangan si? Yes, iyahang kitabangan si Jomar. Okay, very good, Sean. Okay, next. Okay, number 5. Makinig ng mabuti. Paano nakakapagbigay ng inspirasyon si Jay sa iba pang mga bata sa paaralan? Paano siya nakakapagbigay ng inspirasyon? Yes, Camille. Yes, para makabalo sila sa itamang balik. Paano man siya nagbigay ng inspirasyon sa ibang bata? Yes, tama. Imari. So, dito sa number 5, nakapagbigay ng inspirasyon si Jay dahil sa pagpapakita niya ng pagiging matulungin sa kapwa bata. Nagsilbi siya inspirasyon sa ibang bata. Dahil nakita nila na matulungin at magalang si Jay ay gusto rin ng nakita ng mga bata, gusto din nilang gayahin si Jay. Si Jay ay nakapagbigay ng inspirasyon sa kanyang kaklase. Okay, ibaba ang mga kamay. Bigyan ng magaling clap ang lahat. 1, 2, 3, go! Okay, next ay, okay, ngayon ay may ipapakita akong mga larawan tungkol sa mga pansariling kilos na ginagawa ng mga bata. Pumili ng isang larawan at tungkulin kung anong kilos ang napili. Ilapat ang sagot sa larawan. Okay, Louie? Louie, help teacher me dikit. Dikit ka, teacher, dikit. Hawak kay hawak na niya. Okay, help teacher. Okay, help teacher, help. Okay, makinig kay teacher. Dikit, dikit, dikit. Dikit. Okay, sunod hawak, Louie, hawak. Hawak, teacher. Hawak, hawak. Dikit, dikit. Wait. Dikit. Okay, next. Hawak, teacher. Very good. Next. Hawak. Excuse me. Excuse me. Oh. Hawak. Hawak, teacher. Ikaw, dikit. Okay, very good. Sit down. Thank you, Louie. Thank you. Sit down na. Thank you. Good job. Okay, ngayon ay maghahanap tayo ng larawan na naaangkop sa mga pansariling kilos or mga tamang kilos. Sa letter A, ikinig teacher ha, sasamahan ko ang aking kaklase na may sakit na pupunta sa clinic. Sunod, letter B, magbibigay ako ng mga lumang damit na maayos sa mga nangangailangan. Letter C, tutulong ako sa pagwawalik sa paaralan. Letter D, aakayin at aalalayan ko ang mga nakakatanda sa akin. At letter E, magpapairam ako ng mga gamit tulad ng lapis, crayon at iba pa nangangailangan na
Again, sasamahan ko ang aking kaklase papunta sa clinic. Mao ko di siya ma-picture? Dili. Sa letter B, magbibigay ako ng lumang damit sa nangangailangan. Kani ba ma-picture? Dili. Very good. Yung letter C, tutulong ako sa pagwalis sa paaralan. Kani ba? Dili. Letter D, aakayin at aalalayin ko ang nakakatanda sa akin. Kani, okay? Beta, bangan si teacher dikit ha? Dikit kayo. Sa letter, saan na siya letter? Sa letter? D. Sige, dikit sa letter niya. Ay, tawag mo siya pa. Baba, lagi. Anak. Okay, very good. Ay, palakpakan ang iyong kaklase. Yay! Okay, sunod. Sino ang sasama sa group? Si Ali. Okay, Ali, saan mo to ididikit? Tignan nyo ha. Okay, hawakan mo muna. Dito, Ali. Sa letter A ba, sasamahan ko ang aking kaklase sa clinic? Letter B, magbibigay ako ng lumang damit sa nangangailangan. Tutulong ako sa pagwawali sa paaralan. Okay, asa dikit? O sige, dito. Dito ako. Okay, palakpakan si Ali! Sasamahan ko ang aking kaklase na may sakit papunta sa klinik. B, magbibigay ako ng mga lumang gamit sa mga nangangailangan. O magpapahiram ako ng mga gamit tulad ng lapis, crayon, at iba pang nangangailangan sa aking klase. Okay, sige, dikit na rin. Alright, may palakpakan na yung kaklase. Ay, meron pa pala ang dalawa. O, kanina siya na-picture si Judito. Si Judito, hawakan mo. Ipakita sa kanila, Judito, ang larawan. O, tignan mo din ang larawan, Judito. Asama na siya ibukas. Okay? Itriba na siya sa letter A. Tama na sa letter A, ha? Sa letter A, sasamahan ko ang aking klase na may sakit papunta sa clinic. Or B, magbibigay ako ng mga lumang damit sa mga nangangailangan. Okay, sige. Dikit. Okay, very good. Palakpakan sa dito! Okay, magaling siya dito. Okay, sunod. Si Zion. Si Zion ang bot. Okay? Tignan ang mga larawan. Tignan ang larawan. Sige. Zion, saan ito dapat idikit? Sa letter A ba? Sasamahan ko ang aking kaklase papunta sa clinic? Okay. Okay, palakpakan si Zion! Okay, magaling mga bata. Okay, ibaba ang mga kamay at umupo ng maayos. So ito ang mga halimbawa ng pagpapakita ng pagiging matulungin or pagiging ang mga kilos na ginagawa, mga pansayang kilos na ginagawa ng mga bata. Saan? Okay? Ito ay sa letter A. Ano ang makita sa letter A? Tinutulungan ang kaklase na? Yes, tinutulungan ang kanya kaklase papunta sa clinic. Sa letter B, ano yung makita? Sige, sabag sa nila. Yes, nag-donate or nagbibigay ng mga damit sa mga nangangailangan. Sa letter C, ano? Naglinis sa school or paaralan. Letter D, ano ginawa dito? Yes, nagtulong or nag-aalalay sa nakakatanda. At sunod ay
usa. Okay? Next. Okay, mo man siya ang mga picture na inadikit. Okay, ngayon, dahil gagawa tayo ng pangkatang gawain or meron tayong group activity. So, paano kayo bibigyan teacher ng score? So, ito, mga batayang nilalaman, bibigyan din teacher ng 10. Na score ng perfect score na 10. Kung naibigay ng buong husay ang hinihingi, takdang bansa na pangkatang gawain, kooperasyon na ipapamalas ng buong miyembro ang pagkakaisa sa kamupanan ng tabang-tabang, and natatapos ang pangkatang gawain ng buong husay. So, inyong nahuman ang activity. Kung kanan sila inyong nabuhat na amoy 10 points. 7 points kung kaunti ang kakulangan ang nilalaman na pinakita sa pangkatang gawain. Medyo wala kayo ninyo nabuhat or wala kayo na answer. 7 ang score. And naipapamalas ng halos lahat ng miyembro ang pagkakaisa sa dili tanan nagtabangay na ituha or upat wala nagtabangay sa activity. And then, natapos ang pangkatang gawain, ngunit lumagpas sa oras. Uy, nalampas mo sa oras. 7 na yung score. And makuha mo og 5 kung maraming kakulangan ang ilalaman na ipinakita sa pangkatang gawain. So, dili tanan ninyo na-answer, dili tanan ninyo ang na-perform na ay daghang kulang. And then, ilang miyembro sa paggawa ng pangkatan, ilan lamang gamay lang kaayo ang nagtinabangay o di natapos sa pangkatang gawain. Wala ninyo nakuman ang activity. So, makuha mo o pinaka-point. 5. Ang perfect score din pila. 10. Sunod 7 and then 5. So, kani ang group 1. Saan mo group? Kani ang group? Group 2. Kasi nga group 3. And then? Okay, group 4. And then, group 4. Okay, karo. Sige. Ang inyong buhaton, mag-role play mo. Sa group, paano ito? Makinig ka mabuti. Ang bawat pangkat ay gagawa ng isang pagsasadula tungkol sa pansariling kilos na ipinapakitang kabayanihan sa kapwa bata. Magtulungan at isadula, mag-role play mo o magtabangay kung ano, makinig, kung ano ang inyong dapat gawin upang matulungan sila. So, group 1, maunin nyo ha, group 1. Makinig mabuti. Group 1, maunin nyo i-role play. May kaklaseng walang baon. So, magtabangay mo. Kinsa dito ang walay baon o kung saan ninyo pagtabang atong kaklase yung walay baon. Iyon ang i-role play diri, okay? Kung sa ganyan nyo, group 1, kaklaseng walay baon or walay balon. So, magtabangay mo ha, o sa inyong buhaton, o sa inyong pagtabang ng kaklase. Okay, ako yun diri kasagot. Okay, wait lang. Group 2, ang sa pangkat dalawa, or group 2, ang pagtulong sa kaklase para hanapin ang nawawalang bag. Naano may classmate na nawala ang kung saan ninyo pagtabang atong classmate ninyo mga nawala ang bag. I-roll play ninyo din, ha? Okay, next, sa group 3, tumulong sa kaklase na nahihirapan na magbasa at magsulat. I-role play na ninyo, tabangan ninyo inyong kaklase kung saan pagbasa o pagsulat din sa tubangan, okay? And then sa group 4, guys, nahulog ang libro, group 4 na nina, nahulog ang libro ng inyong kaklase na hindi nakakalakad. Uy, so pungkol or PWD yung classmate, unya nahulog ang iyahang notebook or libro. Kung sa inyong buhaton para tabangan sila, okay? O i-roll play, tagaan ka mo o 5 minutes para magsabot-sabot, okay? Ay, wait lang. Dapat ba magsabot? O sa may buhaton? Pagma, tina? O, sige. 3
Ang sa group 1, ang kaklaseng walang baon. Dili mo sa tubangan. Alam mo? Dili sa tubangan, i-perform ninyo na. Sige ko. Kaklaseng walang baon, ano ang inyong gagawin? Kasi ang inyong ha? Sabayan si Uwi. Uwi, sana. Kasi ang laptop kayo ko ha? Mas kayo ng Kiko. Okay, wait lang. Oh, sa inyong buhaton, kung wala yung i-up ninyo. 3, 2, 1, go! Sige, i-up ninyo. Isa itong malibaw. Sige, i-up. Sabi ko, ito ninyo kung malibaw ninyo kasi. Iingon ninyo. Uy, wala yung malibaon. Sige na, iingon ninyo. Pagkabangan mo si Pasito. Uy, wala yung baon si Judito niya sa may buhaton. Oh, i-share ninyo. Pakitaan ninyo. Nag-share yung baon. Okay, palakpakan ang group 1. Okay, next ang group 2. Pagtulong sa kaklase, hanapin ang nawawalang bag dito sa harapan. Wala yung mga sa laptop ha. Okay, 3, 2, 1, go! Action! Okay, sige sa group 2. Sumikigwan sa group 2. Ikabangan ba sa classmate na iyang bag na nawala? Ikabangan ba? Okay, sige, next. Please, dahil hindi mo siya. Okay, sa group 3. Tumulong sa kaklase na nahihirapan sa pagbabasa o pagsusulat. In 3, 2, 1. Uy, dito sa harap. Okay, kung sa may gibuhat ninyo, i-marie. Very good. Gitutuan nila isa
pangita ang bag. Okay, very good. Next group B, ang sinibuhat niyo. Sulat o? Wow, ikabangan daw nilang magsabi isa-isa. Okay. O sa nagibuhat ninyo, natagak ang libro sa inyo ang kauban? Yes, gihatag ang libro. Anong barangay mga kayo mo nakalihok? Nawala. Wala sila nakakita. Okay, very good kayo. Ang tanan. So, good job, no? Na inyo ang tabangan ng inyong kaklase na nanginahanglan o tabang. So, maayo jud na nga. Paspas na yun niyo sila tabangan. Okay, very good kayo. Ano? Ipalapakan na tanan. Okay, good job. Okay, sa group 1, ang ilahang score, nakita ni teacher nga nagtabangay. Sayo po sila na kumana sa ilang pag-practice. Sa tagal na ito, 10 over 10! Yay! Sa group 2, okay, very good po kayo. Nagtabangay. Nag-ano yun sila no nga. With all the props, ipanakot siya ng mga bag. Kung nagtinabalo sila o sa ilang buhaton, yung nagmagtinabangay. 10 over 10! Very good po kayo. Ang group 3, kita makindaghan sila no. Tanan sila naglihok sa ilang part. Tanan nagtabangay. 10 over 10! Okay, sa group 4, medyo kanang nag-alanganin pa sila no. Kung kuhaon ba nila ang libro or dili. So, nagtabangay mampud, pero kung ba, medyo nagtulak kayo sa ilang buhaton sa pag-ano sila. Oh! 7 over 10. Yay! Wait, ako nalipay! Okay, next ay... Okay, makinig na. 1, 2, 3, asamin. Okay, ngayon ay... Sige na, i-question si teacher. Makinig ng mabuti. Paano ay makinig? Paano mo maiuugnay ang kabayanihan sa inyong araw-araw na buhay? Paano yun maiuugnay? Paano maiuugnay? Di Maria, ito lang ang cellphone. Paano mo maiuugnay ang kabayanihan sa iyong araw-araw na buhay? Paano man? Okay, Chase? Tayo. Wow, okay, gaghanap ang siya ni Chase. Uy, tabangan ng mga lola nga magtabok, magtabok link sa eskwelahan, kung sa pag maghatag ng mga gamit sa mga nangangailangan. Okay, very good. Yes, Emma? Okay, very good. So, mag-help dyan daw sa other people. I-help daw na ito i-fix sa ilang problem. Okay, very good, Emma. Next sa group 4. Paano niyo maiuugnay ang kabayanihan sa inyong araw-araw na buhay? Paano niyo yan maiuugnay sa inyong araw-araw na buhay ang pagiging isa ang kabayanihan? Paano man? Sino sa answer? Tabangan daw. Sige, very good. Okay, next, number 2. Makinig mabuti. Bilang isang mag-aaral sa unang baitang, paano mo maipapakita ang pagiging malasakit? Okay, yes, si Marie. Okay, very good. Okay, yes, Camille.
guys, mag-share o baon. Habang sa grupo, paano nyo may papakita maging mapagmalasakit? Ibang kamay, yes? Shamara, isang yes, magtulungan sa tulungan daw ang tao. Kumadagma tabangan nimo. Okay, very good kaayo. Yes, Myra. Okay, very good po kayo yung tabangan ang mga classmate na walay lapis. Kung hindi ka walang basa, tabangan. Okay, palakpakan ang mga sagot ng lahat. Okay, tama lahat ay yung sagot mo. Okay, grade 1, Opal, makinig mabuti. Laging tandaan na dapat tandaan na ang kabayanihan ay hindi lang sa malaking bagay, sa maliliit na paraan, maaari kayong maging inspirasyon sa iba. Dili kinahanglan na kanang grabe jud ka ay imong pagtabang nga alos kapuyo na ka. Sa simple nga buhat lang, sa gamay nga paraan bais anang pagtabang sa classmate nga balubasa, pagtabang sa iyapon pangita sa gamit, imuha siyang kapakataan mo libaon, di ba sa simple nga paraan, pwede ka nang nagpakita o inspirasyon sa uban. Pwede ka nila tularan. Kala, nakita na akong classmate na nagatabang sa uban classmate na po. Ako adili na tularan. Ako nang buhaton kay tama nang iya ginagawa. Diba? Sa simple na nga pamaagi, pwede na ka magpakita og kabayanihan o mapagmalasakit sa iba. Okay, next. Okay, ngayon ay ilabas sa inyong lapis at isulat ang inyong pangalan. Isulat lamang ang tama kung ang pahayag ay napapakita ng kabayanihan at mali mo hindi.
Finish na. Okay? And ako. 5, 4, Drake, your paper. 4, 3, 2, 1. Okay, next, number 2. Tinulungan ni Ronnie ang kanyang kaibigan na magbuhat ng mabigat na bag. Tinulungan ni Ronnie ang kanyang kaibigan na magbuhat ng mabigat na bag. Tama o mali? Very good. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so ito number? Number? Okay, number 3. Si April ay nagbigay ng pagkain sa kanyang kaklase na walang baon. Si April ay nagbigay ng pagkain sa kaklaseng walang baon. Tama o mali? Five, 4, 3, 2, 1. Okay, next. Is that the number? Okay, number 4. Sinira ni Ken ang laruan ng kanyang kapatid dahil hindi siya pinahiram nito. Sinira ni Ken ang laruan ng kanyang kapatid dahil hindi siya pinahiram nito. Tama o mali? Five, 4, 3, 2, 1. Okay, next number? Okay, number 5. Nag-alok si Joy na samahan ang kanyang kaibigan na nahihirapang mag-aral ng takdang aralin. Nag-alok si Joy na samahan ang kanyang kaibigan na nahihirapang mag-aral ng takdang aralin. Ubanan daw niya ang iyang kaklase. Number 5 na. Nga, naglisod o study. Tama sa iyang assignment. Tama o mali? Drake, no. Don't stand on the chair. 5, 4, 3, 2, 1. Finish na? Sige, group 1 there. Give me your papers. Group 1.
dayon? Sus,